Ngayon po, mas naniniwala na po ako sa sinabi ni Atty. Topacio tungkol dito kay Jerby Luistro. Nasabi nga niya, kung ikaw ay hindi magaling, halimbawa ikaw isang abogado at hindi ka magaling, iisipin mo magaling ito si Jerby Luistro. Pero pag ikaw ay isang magaling na abogado, magaling, sabihin mo kahit hindi ka abogado na lang, ganun. Pero may alam ka sa batas, naiintindihan mo yung batas, sasabihin mo hindi magaling at bobo itong si Jerby Luistro. Dahil kung inyong susundan yung nangyari sa impeachment, andun yung sinabi niya na hindi na raw kailangan ng notaryo ng affidavit or ng sworn statement ng isang witness or yung kailang ipipresenta sa impeachment hearing dahil hindi naman daw ito nire-require ng ICC. So doon pala makikita nyo na walang alam talaga itong si Jerby Luistro at mukhang naging abogado lang dahil nga nakapasa sa bar exam pero hindi talaga siya trial lawyer. Kaya dito nasermonan siya rito ni Attorney Pia Cayetano, Senator Judges ng impeachment dahil sa mga ipinipresenta nilang mga witness or mga testimonya, mga dokumento na hindi nila naiintindihan, abogado pa naman sila. So, dahil kung abogado ka, dapat naiintindihan mo na kung gaano ka-importante yung mga circumstances ng mga bagay-bagay pagdating sa hearing. At yan po yung nagiging dahilan, di ba, sa mga, lalong-lalo na sa mga pulis, sa mga nagsasampa ng kaso, kaya nadi-dismiss dahil sa technicality. So, kung ito po ay isang regular court, yung impeachment ni BP Sara, pwede na po itong matapos due to technicality dahil sa pinaggagawa nga nito ni Jerby Luistro at ng prosecutor. So ito panoorin po natin itong pag-sermon po ni Senator Pia Cayetano dito kay Jerby Luistro dahil hindi niya alam ang kanyang ginagawa dahil ang gusto lang gawing propaganda at maging bagbida-bida sa impeachment ni BP Sara tulad nung ginawa niya doon sa House of Representatives kung saan siya yung Committee on Justice Chairman at nagagawa niya yung gusto niya. Dahil dito, nagmukha po siyang eng-eng. So ito, panoorin po natin yung pag-sermon po ni Attorney Pia Cayetano, Senator Judges. So ito, pakinggan po natin. Pero syempre, bago lahat, kung hindi ka pa nakasubscribe sa Makapili TV, baka naman pwedeng pakipindot po muna yung subscribe button at the same time. Palike na rin po ng video, wala naman pong bayad dyan. Kaya pindot na. So ito, pakinggan po natin. So you may proceed, ma'am, when you are ready, and you have 2 minutes. For the prosecution, do you consider Las Canas an important witness for you, for the prosecution? With all due respect, Your Honor, the purpose of the testimony is to present what transpired during the investigation of the Special Task Force. Dito parang kinakabahan na kagad si Jerby Luistro. No? Halatang hindi niya alam yung kanyang ginagawa dyan sa impeachment ni BP Sara. So makikita mo rito na medyo alam mo yun yung kinakabahan na. So ito yung abogado na gusto nilang ikumpara kay Miriam Santiago. Ito kaya yung Miriam Santiago ng House of Representatives. Pakinggan po natin kung talagang pwede siyang ihanay doon. As to whether or not what probative value it holds, it is not part actually of the decision of the prosecution, as what we are intending to do here is to present only what happened during the investigation of the NBI, Your Honor. Mr. Presiding Officer, the rules of evidence are very clear. You either present a witness who provides your testimony or you present a document. And in terms of documents, Rule 132, Section 19 says there are 2 classes of documents, public documents and private documents. Included in public documents are documents acknowledged before a notary public. Yung pinakitang document is not acknowledged by a notary public.
Pwede naman din ang private documents, that's the other class. If it can be shown and authenticated in any of the following manner. The person saw the document executed or written. Nakita ba ng witness mo na sinulat yon? Nakita ba niya? Your Honor, we can... No, please answer my question. No, Your Honor. Oh, the next manner of authenticating by evidence of the genuineness of the signature or handwriting of the maker. The defense said ni walang original signature doon. Do you disagree with that? We don't, Your Honor. Okay, and the third, by other evidence showing its due execution and authenticity, did you provide? No, Your Honor. Okay, so simple lang, Mr. Presiding Officer. Kung ako yung teacher nito, professor nito ni Jerby Luistro, baka binato ko to ng eraser eh. Di ba? Pinag-aaralan niya sigurado sa pinaka, ano pa lang, umpisa pa lang siguro ng law 101 siguro mga ganun, di ba? First day siguro ng eskwela, ng law. Pinag-aaralan na yan. Pero hindi alam ni Jerby Luistro. Nakakahiya, abogado pa man din to, at siya pa yung pinatayong bilang lead prosecutor ng House of Representatives. Hindi niya alam yung tatlong rules na yun. Considering abogado pa siya. Di ba? So, ibig sabihin parang talo pa siya rito ng mga namimiloso po lang sa may kanto na natututo lang gamit ang AI. Kaya rito na pagsasabihan siya rito ni Senator Pia Cayetano. Presiding Officer, they're trying to prove something by showing a document that any law student, even yung mga kababayan natin na nakikinig na ngayon na ang dami ng alam sa procedure, will tell you na hindi acceptable yon. And with all due respect, katulad din nung kahapon na humingi ako ng payo sa inyo, again, I will not name names, we had a discussion in caucus na you cannot unsee what you see. You cannot unhear what you hear. So pinalabas yun. Wala akong problema na palabasin yun, pero do your job and present the proper witness and the proper documentation to do that. Do your job. I'm addressing this, Mr. Yung nakakahiya yan, no? Abogado ka, tapos pinagsasabihan ka ng ganyan. Gawin mo yung trabaho mo. Talo ka pa ng mga law student. Estudyante, ha? Hindi abogado. Talo ka pa ng mga estudyante na nagtatrabaho, nag-iisip, kumbaga pinag-aaralan. At kaya ka pang talunin yung mga, alam nyo yung natututo lang sa social media, sa pakikinig lang ng mga abogado. Eto abogado na tapos hindi alam kung ano yung dapat gawin. Simpleng notaryo, hindi pa naiintindihan kung gaano kalaki ang importansya niyan pagdating sa hearing. Anong klaseng abogado to? Tapos tatayo ka dyan, lead prosecutor. Di ba? Kung doon sa kubul mo, doon sa House Committee on Justice, ikaw yung siga doon, ikaw yung feeling mo, ikaw na yung pinakamagaling. Pero dito, nagmukhang basang sisiw, ito si Jerby Luistro. Parang gusto na nga na itong umalis dyan sa impeachment court eh. Parang sa sobrang kahihiyan na ginawa niya, parang gusto nang umalis. Pero siguro dahil sa tigas din ng panga, nakayanan niya pang tumayo dyan at ipagpatuloy yung impeachment. Mr. Presiding Officer, to us as a body, kasi hindi tama yon. Magdidesisyon tayo, you warn us, pero pinabayaan natin na makita yon. Minamarkahan pa, submarkings. What's the purpose of all that? May I respond, Your Oh, Honor? sasagot pa. Not really. I don't believe because there was I already a question. answered. I already asked you the questions, and you had a chance to respond. Yes. There was no question posed, or I was There's none, yes. telling the lead prosecutor. I move to my Ayan, hindi na pinasagot si Jerby Luistro dahil kumbaga rito parang naawa na si Chis Escudero na lalo pang mapahiya. Baka di nakayanin ni Jerby Luistro yung kahihiyan kung sasagot pa siya rito kay Senator Judge Pia Cayetano na isang magaling na abogado, trial lawyer. So, maswerte pa rin dito si Jerby Luistro dahil yung kahihiyan niya inawat na ni Chis Escudero dahil kung nagkataon baka wala na itong mukhang iyaharap sa susunod na impeachment at baka hindi na to tumayo dyan at ipasa na lang sa
sa private prosecutor yung pag-iimbestiga diyan o yung pagtayo diyan sa impeachment ni VP Sara. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.